May kilala ka bang OFW na hindi na umuwi sa kanilang bahay dahil ipinagpalit sa iba ang kanilang asawa? Yung meron ng mga anak, ngunit nagawa pang magloko at maghanap ng iba na mas maraming pera. Ikaw, kung ikaw ang niloko ng iyong asawa, handa mo ba siyang palayain kahit meron na kayong mga anak? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang sabi-sabi ng mga babae ay pare-pareho lang daw ang mga lalaki na lolokohin ng kanilang mga asawa. Mga babaero daw at hindi marunong makontento sa isa. Ngunit iba ang lalaking si Daniel. Wala itong balak na magloko at wala sa kanyang pagkatao ang manakit ng damdamin ng iba. Kaya maraming mga babae ang naiinggit kay Agatha nang dahil sa sobrang buting lalaki ng kanyang asawa. Agatha, sobrang swerte mo talaga kay Daniel, no? Bukod sa masipag, ay sobrang loyal pa sa'yo. Sobrang bibihira na lamang ang lalaki na tulad niya, sabi ni Rose na kaibigan ng babae. Aba, oo naman. Kahit isang beses nga ay hindi pa niya ako niloko eh. Wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang magtrabaho. Tuwing nandito naman siya sa bahay, ay siya ang naglalaba at nag-aalaga sa aming mga anak. Nakangiting sagot ni Agatha. 3 na ang kanilang mga supling at nasusuportahan naman ito ni Daniel. Pero isang araw ay nabuhay ang mga pangarap ni Agatha. Gusto nito na maging isang mayaman, ngunit alam naman niya sa kanyang sarili na hindi ito kayang ibigay ng kanyang asawa. Isang kahig isang tuka lamang sila. Nasusuportahan man ng lalaki ang kanilang mga anak, ngunit hindi na nila mabili ang kanilang mga kagustuhan. Isang araw ay bigla na lamang nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Daniel, hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Paano na ang mga pangako mo sa akin na magkakaroon tayo ng maayos na bahay? Marami kang mga pangako sa akin, kaya ako nagpakasal sa'yo. Tapos ito lang ang buhay na kaya mong ibigay sa akin? Dismayadong sabi ni Agatha. Pasensya ka na, mahal. Ginagawa ko naman ang lahat pero sadyang malaki ang gastusin natin sa ating 3 anak. Hayaan mo at maghahanap pa ako ng ibang trabaho na pwede kong mapasukan. Malungkot na sagot ni Daniel. Kitang-kita ng lalaki ang pagkadismaya sa kanya ng kanyang asawa. Kahit na kailan ay ayaw niya na mararamdaman ito ni Agatha. Lumipas ang mga araw ay pinagsasabay-sabay ni Daniel ang pagtatrabaho sa restaurant at ang pagtitinda ng kung ano-anong kagamitan. Ang gusto kasi ng lalaki ay ang makabawi. Balak nitong bumili ng bagong damit at bulaklak para sa kanyang asawa. Lumipas ang 10 araw na pagtatrabaho ni Daniel ay sa wakas, nabili na niya ang gusto niyang ibigay kay Agatha. Masayang masaya ito sa gagawin niyang sorpresa, ngunit nang ibigay niya ito ay siya pa pala ang masusurpresa. Daniel, magtatrabaho na ako sa ibang bansa para naman masuportahan ko ng maayos ang ating mga anak. Paano na yan kapag tumungtong na sila sa high school? Kakayanin mo pa ba? Seryosong tanong ni Agatha. Mahal naman, hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na yan. Sino na lang ang mag-aalaga sa kanila tuwing nasa trabaho ako? Hayaan mo at gagawin ko ang lahat. Bigyan mo naman ako ng oras para mapatunayan ko sa'yo na kaya ko kayong buhay ng maayos. Malungkot na sagot ni Daniel. Ngunit buo na ang desisyon ni Agatha at naghahanda na ito para sa kanyang pag-alis. Hindi malaman ng lalaki ang kanyang mararamdaman at inaalala nito ang kanilang mga anak. Patuloy itong nagmamakaawa kay Agatha na huwag nang tumuloy patungo sa ibang bansa. Mahal, baka naman magbago pa ang isip mo. Pwede namang dito ka nalang magtrabaho eh. Para kasama natin ang ating mga anak. Malambing na sabi ni Daniel. Ano? Kita mo naman kung gaano kalit ang sahod dito sa ating bansa. Hindi ako tulad mo na kayang magtiis sa maliit na halaga. Pasigaw na sagot ni Agatha. Nang dahil doon ay nakaramdam ng pagkainis ang lalaki, kaya nagawa nitong sagutin ang sinabi ng kanyang asawa. Hindi ka ba nag-iisip, Agatha? Mas gugustuhin mo pa bang umalis at ipagpalit sa malaking halaga ng pera ang pag-aalaga sa ating mga anak? Saan ba ako nagkulang? Ginagawa ko naman ang lahat para lang masuportahan ko kayo. Naluluhang sabi ni Daniel.
Nanlambot na lamang ang lalaki habang bumubuhos ang kanyang mga luha, para bang nararamdaman nito ang panliliit sa kanyang sarili dahil hindi niya maibigay ang gustong buhay ng kanyang asawa. Mabuti naman siyang tao, ngunit hindi lang talaga malaki kung kumita ng pera. Kung yan ang gusto mo, Agatha, ay sige, pinapayagan na kita. Pero palagi mong iingatan ang sarili mo at tumawag ka lang sa akin kung meron kang problema. Lumuluhang sabi ni Daniel. Lumipas sa mga buwan ay tuloy na ang pag-alis ni Agatha patungo sa ibang bansa. Inihatid ito ng lalaki at ng kanilang mga anak. Walang minuto na hindi bumuhos ang kanilang mga luha dahil mapapalayo na sa kanila ang isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Huwag ka na kasing malungkot, Daniel. Gagawin ko naman ang bagay na to, hindi lang para sa atin, kundi na rin para sa ating mga anak. Palagi ako magpapadala ng pera at hindi ko naman kayo pababayaan. Seryosong sabi ni Agatha. Naiintindihan ko, mahal. Basta umuwi ka lang dito pag hindi mo na kaya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na ulit lumayo. Malungkot na sagot ng lalaki. Mas lalong nahirapang kumilos si Daniel sa kanyang buhay. Mas maaga na siyang gumigising dahil kailangan niya munang asikasuhin ang mga bata bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Tuwing hapon naman ay dapat mauna siya sa kanyang pag-uwi kaysa sa kanyang mga anak. Halos pinagsasabay na rin ito ang pagiging isang nanay at ang pagiging isang tatay. Isang buwan ang lumipas ay tumawag sa kanya si Agatha. Daniel, nagpadala nga pala ako ng pera. 30,000 yan, ha? Halos 3 buwang sahod mo na. Pagyayabang ni Agatha. Maraming salamat, mahal. Hayaan mo at mapupunta din naman to para sa pag-aaral ng mga bata. Sagot ni Daniel sa telepono. Malayang nasuportahan ni Agatha ang kanyang pamilya, ngunit pinapangarap pa din ito ang mabilis nilang pagyaman. Libang na libang ang babae sa pagtatrabaho sa ibang bansa at hindi nito namamalayan na unti-unti nitong nakakalimutan ang kanyang asawa. Maraming mga Pilipino doon na matagal nang mga nagtatrabaho. Ang iba doon ay hindi na umuwi sa sariling bansa at doon na lamang nanirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Inggit na inggit si Agatha sa tuwing makakakita siya ng ibang mga tao na gumanda na ang buhay. Mayroong mga sariling bahay at meron na ding sariling sasakyan. Balang araw ay magiging mayaman din ako. Pero ang gusto ko ay ngayon na. Matagal ko na talaga itong pangarap, sabi ni Agatha sa kanyang sarili. Isang araw ay muli nitong tinawagan ng kanyang asawa upang sabihin na hindi na muna siya makakapagpadala ng pera. Balak niyang mag-ipon upang sa kanyang pag-uwi ay magawa na niya ang kanyang mga kagustuhan. Ngunit bago pa man niya magawa ang bagay na ito, ay nakilala niya ang isang mayamang lalaki. Matanda ito sa kanya ng 15 taon, ngunit wala pa daw itong asawa. Naging magkaibigan ng dalawa, ngunit sa bandang huli ay nagkaroon dito ng paghanga si Agatha. Hindi na naisip ng babae ang kanyang pamilya dahil mas gusto nitong makasama si Roberto na isang mayamang lalaki. Kung magkagusto ito sa kanya, ay tiyak niya sa kanyang sarili na mabilis niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Kung akitin ko kaya si Roberto, hindi naman malalaman ng aking asawa kung gawin ko ang bagay na to. Maraming pera si Roberto at hindi siya tulad ni Daniel na maliit lamang ang kinikita, sabi ni Agatha sa kanyang isipan. Ngunit ang totoo niyan ay balak na rin ni Roberto na akitin ang babae kahit alam niya na meron na itong asawa. Kahit na kasi 3 na ang anak ni Agatha, ay ubod pa rin ito ng ganda. Nananatili pa rin ang magandang hubog ng katawan ng babae at alam niya na bibigay ito sa kanya kapalit ang pera. Agatha, mamasyal naman tayo mamaya. Tapos samahan mo rin ako sa tinutuluyan kong bahay at may kukunin lamang ako doon, sabi ni Roberto sa kanyang kaibigan. Sige, tutal, wala naman akong gagawin mamaya. Nakakainip din kasi kung puro trabaho na lamang ang ating ginagawa eh. Malambing na sagot ni Agatha. Samantalang si Daniel naman ay hindi na malaman ang gagawin. Hindi na rin ito makakain ng maayos dahil halos 1 linggo nang hindi tumatawag ang kanyang asawa. 3 buwan na rin ang lumilipas nang huling magpadala ng pera si Agatha. Palagi nang ang talbos ng kamote at sardinas ang kinakain ng kanilang mga anak. Agatha naman, ang sabi mo sa akin ay susuportahan mo kami. Ano na bang nangyayari sa'yo? Sana naman ay okay ka lang dyan. Nag-aalalang sabi ni Daniel sa kanyang isipan.
Lumipas ang ilang oras na pamamasyal ni Agatha at Roberto ay pumunta na sila sa tinutuluyang bahay ng lalaki. Doon ay balak na nilang gawin ang binabalak nila sa isa't isa. Wala silang kaalam-alam na pareho lamang sila ng pinaplano. Sa loob ng bahay ay agad sinimulang akitin ni Agatha ang binata. Roberto, kung wala ka pang asawa, edi matagal ka na palang nangungulila sa mga kababaihan, natatawang biro ni Agatha. At paano mo naman nasabi yan? Bakit? Gusto mo bang ikaw ang magpawala ng aking pangungulila? Hindi, wag mong seryosohin ang sinabi ko. Binibiro lang kita. Natatawang sagot ni Roberto. Pero pwede kong gawin sa'yo ang bagay na yun. Tutal, hindi naman malalaman ng aking asawa. Di ba, Roberto? Mapang-akit na sabi ni Agatha. Pagkatapos ng kanilang usapan ay agad naglapat ang kanilang mga labi. Nawala sa sariling katinuan si Agatha at hindi man lamang nito naisip na meron na siyang asawa. Handa talaga nitong gawin ang lahat ng bagay para lamang sa pera. Hanggang sa lumipas ang mga minuto ay nakatapos na ang dalawa. Sana ay maulit pa to, Agatha. Kung gusto mo ay palagi natin itong gawin dito sa aking bahay. Malambing na sabi ni Roberto. Oo naman, Roberto. Hindi ako magsasawa na ibigay sa iyo ang aking katawan. Sagot ni Agatha. Lumipas pa ang mga buwan ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Kung ano-anong bagay ang ibinibigay dito ni Roberto, kapalit ang kanyang pagkababae. Pinangakuan din ito ng lalaki na balang araw ay bibigyan niya ito ng sariling sasakyan at bahay. Nang dahil doon ay hindi na nagtrabaho si Agatha at si Roberto na lamang ang bahala sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam kapag mayroon kang mayaman na kasintahan. Buhay prinsesa at hindi na kailangang mahirapan. Masayang sabi ni Agatha sa kanyang sarili. Habang nagtatrabaho si Daniel ay bigla siyang nakatanggap ng isang tawag. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit sinabi nito na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Nagpadala din ito ng litrato at huling-huli niya na magkalapat ang labi ni Roberto at ng kanyang asawa na si Agatha. Napaluhod na lamang si Daniel sa kanyang kinatatayuan at agad na lamang siyang umuwi sa kanilang bahay. Matagal na pala siyang niloloko ni Agatha kaya pala hindi na ito nagpapadala ng pera. Daniel, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Gusto sana kitang tulungan pero hindi ko rin naman matawagan si Agatha. Malungkot na sabi ni Rose na kaibigan ng kanyang asawa. Ganito ata talaga ang buhay. Tapos na kami ni Agatha. Hindi ko na siya tatanggapin kung sakaling bumalik pa siya dito. Pati ang aming mga anak ay tinutokso ng kanilang mga kalaro na isa raw bayarang babae ang kanilang ina. Umiiyak na sagot ng lalaki. Nagpatuloy ang panloloko ni Agatha kay Daniel. Wala itong kaalam-alam na alam na ng kanyang asawa at mga anak ang kanyang mga ginagawang panloloko sa kanila. Hindi niya naman kasi sinasagot ang mga tawag at mensahe ng kanyang mga kakilala. Lumipas pa ang mga taon ay tuluyan ng hindi nagparamdam si Agatha sa kanyang pamilya. Masaya na ito sa piling ni Roberto at patuloy niyang ginagawa ang pang-aakit sa lalaki. Pero isang araw ay gulat na gulat siya sa malakas na pagkatok sa bahay na tinutuluyan ni Roberto. Nang buksan niya ang pintuan ay nakita niya ang isang mayamang babae. Hayop ka? Ikaw palang sinasabi ng ibang mga tao na babae ng aking asawa? Ang kapal naman ng mukha mong kabit ka. Lumayas ka dito kung ayaw mong ipakulong pa kita. Galit na sabi ng babae. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako isang kabit at ako lang naman ang nobya ni Roberto. Palaban na sagot ni Agatha. Nakita nito na natatawa na lamang ang babae at sinabi nito ang isang bagay na magpapadurog sa kanyang pagkatao. Ako ang asawa ni Roberto at marami na kaming anak. Kung ganun, ay dito ko pala itinatago ng aking asawa. Wala ka palang kaalam-alam na ginagamit ka lang niya. Kung ganun, ay pagbibigyan kita. Umalis ka na lang dito kung ayaw mong kasuhan kita. Galit na sagot ng babae. Napaiyak na lamang ng malakas si Agatha dahil meron na palang pamilya si Roberto. Niloko niya si Daniel, ngunit wala siya kamalay-malay na naloko rin pala siya. Binawi ng babae ang lahat ng mga bagay na ibinigay ni Roberto sa kanya. Matagal na siyang walang trabaho, kaya wala siyang naipong pera. Binalak nitong umuwi sa sariling bansa, pero natuloy siya
nang hindi na nagpakita si Roberto sa kanya. Alam niya naman sa kanyang sarili na muli siyang matatanggap ni Daniel dahil wala naman itong kaalam-alam sa ginawa niyang panloloko sa kanyang asawa. Nakahinga ng maluwag si Agatha nang matungtungan niya ang sariling bansa. Sa ngayon ay unti-unti na niyang malilimutan ang mga masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Daniel, nandito na ako. Buksan mo ang pintuan. Pagtawag ni Agatha sa harapan ng bahay. Ngunit gulat na lamang ito nang si Rose ang nagbukas ng pintuan. Kasama nito ang kanyang mga anak pati na rin ang kanyang asawa. Nagtataka din si Agatha dahil malaki na ang pinagbago ng buhay ng kanyang pamilya. Naipaayos na rin nila ang bahay at sa harapan nito ay meron ng isang bagong sakyan. Rose, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng babae. Bigla namang sumingit si Daniel sa kanilang usapan. Agatha, matagal na tayong tapos at matagal na kitang nakalimutan. Alam ko ang lahat at si Rose na ang bago kong mahal. Malamig na sagot ni Daniel. Ano ba ang sinasabi mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama, di ba? Pakunwaring sabi ni Agatha. Ngunit napatunayan ni Rose at Daniel na matagal na nilang alam ang kababuyan niya. Pilit na isinasama ni Agatha ang kanyang 3 anak, ngunit masasakit na salita pa ang natanggap nito sa mga bata. Ayaw ko na sa inyo. Manloloko po kayo. Nang dahil po sa ginawa nyo kay tatay, ay tinutokso kami ng ibang mga bata. Mabuti pa po si Tita Rose dahil mabait siya kay tatay. Umiiyak na sabi ng bata. Ipinagtulakan si Agatha ng kanyang sariling mga anak. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng mga ito. Walang nagawa ang babae kundi ang mamuhay ng mag-isa. Nalaman na lamang niya na naging maunlad na ang buhay ni Daniel at Rose nang dahil sa pagtutulungan ng dalawa. Kung hindi lang sana siya naging mukhang pera, edi sana ay masaya pa siya kasama ang kanyang pamilya. Kung hindi lang siya nagloko, edi sana ay patuloy siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Lumipas ang mga taon ay nanatili siyang mahirap at mag-isa sa buhay. Hanggang tingin na lamang siya sa yaman na tinatamasa ni Rose at ng kanyang dating asawa. Kasalanan ko ang lahat ng to. Nababagay lang sa akin ang ganitong klase ng buhay dahil marami akong nasaktang mga tao. Umiiyak na sabi ni Agatha sa kanyang sarili. Namuhay siya ng mahirap at punong-puno ng pagsisisi. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula, lalo na at ayaw na sa kanya ng kanyang sariling pamilya. Huwag nating lokohin ang ating mga asawa. Hindi naman porket hindi nila alam ang iyong ginagawa ay magagawa mo ng lokohin sila. Tandaan mo na masaya ang buong pamilya, yung nagtutulungan kayong dalawa para sa mga pangarap nyo sa buhay. Hindi yung palagi kayong nag-aaway ng dahil sa pera, ngunit alam nyo naman sa inyong sarili na wala kayong ginagawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.